Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatiling magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Jeronimo, isang pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano'y lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papadiran pagkat ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningningan niya'y lulukob sa buong lungsod." Sinabi pa ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pumapatnubay na Diyos, ang pastol na kumukupkup, tayo pong lahat. Pumapatnubay na Diyos, ang pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan. Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Tugon. Pumapatnubay na Diyos, ang pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Tugon. Pumapatnubay na Diyos, ang pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Tugon. Pumapatnubay na Diyos, ang pastol na kumukupkup. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapisahan ni San Jeronimo, ang itinuturing na isa sa mga pantas ng simbahan, ang nagtuturo ng mga bagay na dapat natin matutunan, lalo tigit nung ang simbahan po ay talagang dumadaan din sa matinding pagsubok, may mga heresy o mga maling katuruan ng simbahan, at si San Jeronimo ay talagang malaking tulong para mapanatili ang ating pong pananampalataya. Ngayon din po ang huling araw ng buwan ng Setyembre. September 30 at bukas ay magbabago na ulit ang mood o ano bang tawag yan? Aura, no, ng mga tao dahil October na. At bukas din siyempre sisimulan natin ang pagdarasal ng Santo Rosario na mas palalawigin pa, no? Dahil magsisimula ang buwan ng Santo Rosario bukas, October 1. Atin po munang balikan ang mga mensahe na narinig natin mula sa mga ebanghelyo na ipinahayag ngayong buong linggong ito. Nung Lunes, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o kaya naman ay itatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban." So yung paliwanag kung sakali, no, na tayo po ay nakakaintindi, nakakatanggap ng salita ng Diyos dahil si Kristo ang ilaw ng sanlibutan na naparito para magbigay ng liwanag. Ganon din naman tayo na nakakatanggap kay Kristo, magsilbing ilaw nawa tayo. Hindi pwedeng tatahimik, hindi pwedeng mamamaluktot tayo kung hinihingi ng pagkakataon na maging ilaw, magliwanag nawa tayo. Noong Martes naman, sinabi rin ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. So mahalaga po yung bagay na siyempre, paano ka magiging ilaw kung hindi ka naman tumanggap ng ilaw, kung hindi ka naman nakinig nagsasalita ng ilaw. Kaya mas nagiging malalim ang ugnayan natin sa Diyos, hindi lang dahil tayo ay anak ng Diyos. No? Lahat naman sinasabing anak tayo ng Diyos. Tama po yun. No? Pero mas magiging matibay ang ating pagiging anak ng Diyos kung tayo po ay nakikinig at tumutupad ng kanyang salita. Nung Miyerkules, ang sabi naman po, matapos na ipahayag ni Kristo, sabi niya, at sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. So matapos pangaralan, turuan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ito naman ang panahon para sila naman, no, ang magmimisyon, sila naman ang magpapagaling ng may sakit, magpapalayas ng mga demonyo. Kaya, kumbaga, no, bago ito pinahayo, no, ni Kristo, ay talagang
in-equip muna niya ang kanyang mga alagad. Hindi pwedeng basta-basta ka magsasalita tungkol sa salita ng Diyos nang hindi ka dumaan sa pag-aaral, nang hindi ka dumaan muna sa pagtuturo. No? Kaya, kumbaga, maging estudyante ka muna, then pagdating ng araw, paghanda ka na, ikaw naman ang magtuturo. Kasi anong ituturo mo kung hindi ka tumanggap ng salita ni Kristo? Magiging personal views na lang ito. Yung kung ano yung alam mo at kung gusto mo. Kaya importante po na nakikinig muna tayo at saka tayo tutupad. No? Yun yung pinaka-aral na ibinigay ni Kristo sa atin po nung Miyerkules. At nung Webes, matapos nga malaman ni Herodes ang ginagawa ni Jesus at inaakala niyang ito si Juan Bautista na kanyang pinugutan ng ulo. Kung kaya, sabi po doon, pinagsikapan niyang makita si Jesus. So, laging meron ding meron ding pag-aasam, yung urge sa puso ng isang tao na makita at makilala si Jesus. Kahit pa ito ay gumawa ng masama, mayroon pa ring tawag na tingnan at makinig at kilalanin kung sino itong si Jesus. At sabi naman ni Kristo, kahapon, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik, manaog sa kinaroroonan ng tao. Isa ito sa naghihintay sa atin. Kung tayo po ay makikinig, tutupad sa kanyang mga salita, at hahanapin natin si Kristo, ito naman ang naghihintay sa atin. Makakakita tayo ng mga anghel na akyat panaog sa langit sa kinaroroonan ng anak ng tao. At ngayon po, sabi ni Kristo, tandaan ninyo ito, ipagkakanulo ang anak ng tao. Bagamat marami po ang namamangha, sabi dito, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, pero ang sinabi ni Jesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Hindi rin naman ito naintindihan ng mga alagad. Sabi dito, nahihiya din silang magtanong, pero hindi nila naintindihan. Nahihiya pa rin silang magtanong. So, siguro, isa sa mga bagay na kailangan natin maintindihan, kung si Kristo nagsabi na makakaranas si Kristo ng matinding paghihirap, lalo tigit manggagaling mismo sa kanyang mga minamahal, pinagkakatiwalaan, mga kinaibigan, pero ipagkakanulo ang anak ng tao. So, hindi exempted. Walang exemptions na kahit pa gaano kagaling ang isang tao, kahit gaano ka pa katagumpay, yung mga achievements mo, hindi pwedeng, para bang inevitable yon o hindi pwedeng sabihin, excuse ako laban sa sakit, sa kung ano mang mga pangit na karanasan. Hindi pwedeng wala iyon. Hindi pwedeng pagdating ng araw, haharap ka sa Diyos at sasabihin mo, bakit ako? Bakit naglilingkod naman ako? Binigay ko naman yung aking oras, yung buong buo na binigay ko naman sa Diyos. Bakit ako? Na hindi rin natin talaga lubusang tinatanggap. Naintindihan ba kahit papano? Kasi parang gusto natin, di tayo nagkakasakit, di tayo namawala ng pera, di tayo nagkakaproblema. Wala dapat problema, parang ganun. No? Kapag sumusunod ka sa Diyos, wala dapat ganyan. Pero ito ngayon, pinapakita sa atin, si Kristo mismo, kahit na gaano kasikat, gaano kagaling, nakakapagpalayas ng demonyo, makakaranas siya ng
matinding pagsubok. Ipagkakanulo ng anak ang anak ng tao. At malalaman nyo na yung mga susunod na mangyayari. Matindi, napakahirap. So, kung mapapakinggan mo to, o pinakikinggan mo ito, sana makatulong na matanggap mo din at maunawaan kung ano ang sitwasyon mo sa ngayon. Maaaring pinagdaraanan mo yung sakit, maaaring pinagdaraanan mo ang sakit ng relasyon na nasaktan ka o kung ano paman. Na magpapatuloy ka pa rin na maging tapat na lingkod ng Diyos. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Tumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang aming mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanilang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aari ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangin naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
bawat gala at lumbay, bawat pangaraw naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayundim naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning, Father. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pilieve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Oca nostra, Filios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Benedictum fructum ventris tui, nobis quos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria.
Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. Through the same Christ our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestra Señora de Soledad, niyang mapagtis ng mga hirap, nagbata ng pasakin dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang langin ng tunay. Kami sana'y huwag mapabayaan, o ina ng aming buhay. Kami rin ay arin, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagmata ng pasakit dahil sa Diyos na atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. O dakila ka, Nuestra Señora